Kaugnay po ng magiging botohan ng mababang kapulungan sa Lunes ay kausapin po natin si Dr. Dennis Coronacion. Siya po ay isang political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po sa inyo, Professor Sir Coronacion. Dennis, welcome po sa Palatuntunan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cathy and Sir Emil. Magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Professor, magbobotahan po ang mababang kapulungan ng Kamara tungkol po sa Articles of Impeachment sa Lunes. Inaasahan daw po, ayon sa ilang mga kongresista, na makapagkakamit ng 200 boto ang House, ang plenary. Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari? Paano ho tatakbo itong botohan na ito sa plenaryo, sir? Well, ang requirement lang naman ho ng saligang batas natin ay 1/3 vote ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. So yung 1/3 po na yun, I think ko nasa, with the current composition po ng House, yung 1/3 ay nasa 105. Yung pong 105, tingin ko, given the recent developments, kaya naman po yun ma-achieve yung target na 105 votes. Pero yung 200, maaari pong total yung siguro mga nagbibigay ng mapahayag ngayon ay mga miyembro ng House of Representatives. So that's an insider information. Baka naman tama rin sila. Pero ang tingin ko malapit na talaga sa katotohanan ay yung nga ho na kaya nila yung required na at least 105 votes. Na nung mga nakaraang linggo, o nakaraang buwan, medyo kinabahan pa kasi yung mga nagsusulong ng ng impeachment against the Vice President. Kasi parang matapos magdeklara ni Vice President na siya ay tatakbo, parang nagbago ang isip ng mga kasamahan nila sa House of Representatives. Parang bigla silang napaisip na kung mananalo si Vice President sa 2028 elections, baka kung anong mangyari sa kanila o kaya baka ikampanya sila na personally mangampanya si si VP Duterte against them. Naginawa naman yan ng midterm election sa ilang mga miyembro ng House of Representatives. So yun, kumbaga man naisip nila yung kanilang political yung kanilang political fate pagdating ng 2028. Pero agad naman nabawi yan ito nga parating na sa Lunes na yung botohan at inaasahan natin na makakamit nila yung 105 na 1/3 vote. Ano pa yung factor na nakikita mo, Sir Dennis, para hindi maabot yung botong 215? Kasi ang binabanggit ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, kung ano yung boto last year na 215, ganun din ang magiging boto ngayong botohan sa darating na Lunes kung sakali. Ano yung mga factor na kinukonsidera nyo pa, Sir Dennis, sir? Tama po, magandang katanungan yun. Kasi ako, personally, hindi ako naniniwala na, although baka naman mali ako, kasi I'm an outsider, hindi naman ako congressman. Pero ako po nagdududa ako kasi nga, maraming nagbago simula noong last year na ipinasa nila yung na in-impeach niya si Vice President Sara Duterte at saka yung ngayon. Kasi last year po, naalala ko, bago pa pumutok yung yung kontrobersya sa flood control, yung flood control mess, at saka yung na-related sa 2025 national budget. Doon kasi sa 2025 national budget, ang bali-balita at mukhang reliable naman ay yung significant portion ng 2025 national budget ay nagsilbing incentive para sa mga boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon po wala nang ganon. Yung incentive na tinatawag, wala nang ganon kasi nga na-scrutinize na simula nung sumabog yung flood control mess na yan, naging maingat na yung pamahalaan natin pagdating sa usapin ng national budget. So tingin ko po walang incentive ngayon, kaya dahilan upang magdalawang isip rin ng ating mga congressman. Number 2, yun na nga po, sigurado nang tatakbo si VP Sara Duterte. So yung mga iba sa mga miyembro ng House of Representatives ay nagdadalawang isip na.
lalo na po yung mga taga Mindanao. Mhm. Oo. Alright. Okay, isa rin po sa mga issue tungkol sa impeachment ay yung sinabi po, mga binitiwang salita ni Senador Robin Padilla na ibablock daw po ng mga pro-Duterte senators yung pagko-convene ng Senado bilang impeachment court kung sakaling maitransmit nga mula sa mababang kapulungan ng Kongreso itong articles of impeachment. At marami rin na nagsasabi na ito ay unconstitutional. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Well, tama ho doon sa parte, yung punto na ito ay unconstitutional yung ganitong pahayag, yung ganitong plano base sa pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasi ang mandato ng Senado, once na i-forward na sa Senate yung articles of impeachment, ang sinasabi ay i-constitute na nila yung Senado bilang isang impeachment court. At kung pipigilan ito ng minority bloc, ay baka malabag nga nila itong mandato ng saligang batas natin para sa Senado. At ang ano po siguro diyan, ang nais lang sasabihin ni is tutol sila sa gagawing impeachment trial. Mhm. Kaya nga lang wala ko silang magagawa kasi trabaho nila yan eh. Kasama yan sa trabaho nila yung tinatawag na non-legislative powers. Kasi bukod sa paggawa ng batas, sila rin ay may mga ilang mga gawain na walang kinalaman sa paggawa ng batas, tulad ng impeachment. Ngayon, inaasahan na rin natin na yung minority bloc, hindi lamang huyan na mag-o-oppose sa pag-constitute ng Senado bilang impeachment court. Inaasahan rin natin, base sa kanilang mga nauna ng pahayag, na sila ay boboto laban sa conviction ni Vice President Duterte. Mhm. So yung kanilang pagpanig sa Duterte camp ay pwede nilang ipahayag sa pamamagitan ng kanilang boto pero kailangan pa rin mag-convene. Ano po, Professor? Yes, yan po ang aking pananaw. Kasi nga, yun ang nakasaad sa aking saligang batas that they should form themselves into an impeachment court. Baka maging kung ipipilit ng minority bloc, pwede naman mag-file ng petition sa Supreme Court upang i-correct yung ganyang pananaw ng ilan sa ating mga senador. Sir Dennis, sa gitna ng bigat ho ng usaping ito, dagdag pa yung tumataas na presyo ng produktong petrolyo, pati ho, isingil sa Meralco, tumataas, Yung mga etc. bilihin. etc. Oo. Sir Dennis, kayo nga ho magbigay sa amin, pati na ho para ho sa kapakanan ng ating mga tagapakinig sa oras na ito, sir. Ano ho ang dapat na isaalang-alang at dapat na bantayan ng publiko, ng mga Pilipino, sir? Dito ho sa nangyayari na ito na impeachment at sa pagpasok ko ng linggo, mas magiging seryoso ho yung magiging ganap at hakbang patungkol sa usapin na ito, Sir Dennis. Well, meron kasing kaming mga nag-aaral diyan, nakatutok meron kaming nakikita na ito nga ay competition ng mga elites natin. At pag titingnan mo yan sa ganyang pananaw, parang magiging cynical yung magiging pananaw mo kasi tunggalian lamang ito ng mga political elites natin na may kanya-kanyang interest at may mga kanya-kanyang ambisyon. On the other hand, kapag para naman sa mga ordinaryong mamamayan, ang dapat mong tingnan dito, Sir Emil, ay yung noon pa man, simula na sumabog yung mga issue ng flood control mess, dapat tingnan natin ito sa bilang isang governance issue. At doon po sa pamamahala, inaasahan natin na magiging tapat at magiging tama yung pamamahala ng ating mga political leaders. Nakakasama po sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin, yung tinatawag na accountability. So kung sakaling may silang inaakusahan na paggawa ng kamalian, halimbawa na lamang, so may mga aligasyon doon sa laban kay Vice President Sara Duterte, kagaya ng misuse of intelligence fund at saka yung confidential fund, ay dapat niya itong sagutin. So, in other words, dapat tinututukan natin dito bilang mga ordinaryong mamamayan ay hindi yung tunggalian ng mga political elites na kanilang kanya-kanyang interes at ambisyon. Kung hindi, sinusubaybayan natin dapat dito ay mapopromote ba yung tinatawag na accountability sa pamamahala. Kasi these are elected officials.
Accountable po sila sa atin kapag sila ay nagkakamali. So, yung impeachment is one of the mechanisms para proteksyonan tayo laban sa mga nagkakamali mga opisyal. Ngayon, kung malakas ang ebidensya laban sa ikalawang Pangulo, sa Vice President, tingin ko dapat gawin ng mga political leaders natin, particularly mga senators, yung tamang desisyon. Ngayon, kung mahina naman po ang ebidensya laban sa Vice President, gawin nila yung dapat. So, ganun po, maging objective upang, ma-achieve natin yung tinatawag na transparency and accountability. Alright. Maraming salamat po sa inyong insights. Sir Dennis, Professor. maraming salamat to sa matatalino ninyong mga Salamat punto. po. Natutuho kami at sana ho ating mga kababayan, sir. Blessed weekend, sir. Thank you po. Ating po nakapanayam Dr. Dennis Coronacion, Political Analyst at Chairperson ng Department of Political Science, University of Santo Tomas.